Bago ang kasal, tinawag ng best friend, ang anak na ipinanganak ko nang ako'y ibenta. Sabi ay bibigyan ako ng sorpresa. Lanlan, nandito na ako sa ilalim ng bahay mo. Ano ba talaga ang inihanda mong sorpresa? Bebe, huwag kang bumaba ng sasakyan. Ano yung tunog na iyon? Ang sorpresa na sinabi ng best friend mo, ay natagpuan niya ang anak mong babae. Nung ikaw ay dinuko, kapag nakipag-ugnayan sila sa'yo, muling mahuhulog ka sa kamay nila sa bundok, at sasaluhin ka nila at papaluin. Sa kahuyan, pindutin ang sabihin, para makapaghandog sa'yo ng bagong kasal na regalo. Ako'y naghanda ng ilang araw. Halos mapagod na ang mga paa ko. Pero ikaw ay nagmamadali pa rin. Hindi mo ba ako tinitingnan ng may panghusga? Baka iniisip mong hindi ko pinaghirapan. Sila na naman ay hindi ako gagambalain. Siguradong nakakita lang ako ng guni-guni. Bakit hindi ka makinig sa payo? Yung best friend mo ay isang masamang babae. Hinahanap niya yung batang babae na ito. Para sirain ka. Ang mas nakakatakot pa ay, yung masamang tao na nagsamantala sa iyo noon. Nakatago lang sa likod niya. Naghihintay na matapos ang lahat para ikaw ay hulihin. Magpapakasal sa bundok para magkaanak. Kung totoo man, hindi na ito usapin ng paniniwala o hindi. Problema ni Xulan, kundi ang posibilidad na muli akong maibenta. Bumalik sa pagiging biktima ng human trafficking. Kailan ako magkakaroon ng anak na lalaki? Kailan pa ako magkakaroon ng karapatang kumain? Huwag. Pakawalan mo ako, pakawalan mo. Hindi ito tama. Kailangan kong umalis agad. Buti na lang ako ang nagmamaneho ngayon. Sasakyan ng katrabaho. Hindi siguro mapapansin ni Xulan. Wala nang oras. Hindi na kaya. Ngayon, puro paligid mo. Mga reporter na nagtatanong sa'yo. Matagal ang planado ng best friend mo. Nagamitin ang publiko upang maparatangan ka. Na na-traffic sa masama at pinasama. Sa haligi ng kahihiyan. Para hindi ka makalabas ng bundok habang buhay. Talagang hindi ko kaya. Kilalanin ang isang anak na babae na ipinanganak sa ilalim ng puwersa ng masamang tao. Si Xulan ay naisip ito. Kaya siya ay nagbigay alam sa media ng maaga. Naghahanap ng paraan upang pilitin akong kilalanin siya. Pakiusap, turuan niyo ako. Ano ang dapat kong gawin? Tumakas ka na dito. Hindi na makakaalis. Kailangan mong magtago ngayon. Sa ilalim ng upuan ng driver. Basta't hindi ka makikita. Hindi magpapatuloy. Ang malaking palabas na ito. Ang babaeng ito. Ihintayin ko siyang makita. Kailangan kong ipagawa sa lalaki na ayusin siya ng maayos. Hindi pwedeng maghintay pa. Xulan, ano ba talaga ang sorpresa na binigay mo sa akin? Sa totoo lang. Ay naku. Kapag sinabi mo na hindi na ito sorpresa, masisiguro ko lang na magugustuhan mo ito. Nasaan ka? Lumabas ka na. Matagal na akong naghihintay sa ibaba. Sana naman sabihin mo sa akin, kung tungkol ito sa pagkain, pananamit o gamit. Pagkain. Ay, wag mo na akong tanungin pa. Sabi ko na nga, sorpresa yun eh. Huwag ka nang siraan, ha? Kamakailan lang para sa kasal. Nagpapapayat ako ng todo. Paano naman ako magiging interesado? Sa pagkain. Tama ang sabi ng mga nagko-comment. Xulan, bakit mo ako itinagong? Alam mo naman, kung gaano ko kasuklam ang mga masama. Talaga, dinala mo pa sila sa akin. Ang kaibigan mo, kinukuha ang boyfriend mo. Hindi ba sapat iyon? Gusto pa niyang sirain ka. Saktong nakatagpo sa online, ng batang babae na naghahanap ng pamilya. Nagkasundo silang dalawa. Yung batang babae ay naimpluwensyahan na ng mali. Kung tatanggapin mo siya, tapos ka na. Nang ikaw ay dukutin sa bundok, yung masamang tao ay hindi lang araw-araw kang binubugbog. Pinasusunod ka pang magbenta. Ang iba, kumikita. Samantalang ang iyong kaibigan. Summer warm. Bakit ikaw, isang babae na pinahirapan, ay makakapasok sa mayamang pamilya na nakatapak sa ulo ko? Dahil sa, ito bang magandang mukha? Ha ha ha. Pero ayos lang iyon. Ngayon, ikaw, ay karapat-dapat lamang maglingkod. Matanda na, at pangit na matandang lalaki. Pumunta ka na sa 3. Siyang ikaw mismo ang nagtapos sa iyo. Xulan, itinuring kita bilang kaibigan. Ngunit dahil sa inggit, gusto mo na akong patayin. Hindi maganda. Dumating na si Xulan. Nuan-nuan. Ito ba ay sasakyan ng kasamahan ni Nuan-nuan? Bakit nandito ito? Nuan-nuan. Nandyan ka ba? Nuan-nuan, alam kong nandito ka na. Magsalita ka na, Nuan-nuan. Huwag na huwag akong mahahanap ni Xulan. Huwag na huwag. Magpadala ng espasyo. Magpadala ng espasyo. Magpadala. Summer warm. Hintayin kita sa ibaba. Huwag kalimut na dumating ng maaga.
Hindi tayo maghihiwalay hanggang magkita tayo. Huwag magtago pa, lumabas na kayong lahat. Hindi mo ba sinabi na makikilala niya ako? Nasaan na siya? Anong nangyayari? Sabi mo'y muling magkikita ang mag-ina, nasaan na siya? Walang tao, anong interview ang gagawin ko? Tama na. Siya at ang pamilya ng kanyang asawa ay hindi madaling kausapin. Saka na, masaya kayo sa paglalantad sa kanya. Pero paano na? Kung sakaling abusuhin niya si Hong Hong. Mga tito, sa tingin ko, ang nanay ko, hindi ganitong tao. Pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Mom, konting oras. Sige na, sige na. Itago muna natin. Huwag mo siyang takutin mamaya. Talagang nakakadiri itong dalawang ito. Kahit na may ibinibigay pang warm pa, gumawa pa ng selfish na karakter. Ano pa ba? Sino ang tutulong sa isang babaeng na ibenta? Sino ang magpapaalam ng malakas? Talagang baliw. Lanlan, dalhin mo bukas. Ang regalo sa akin ng personal. Ito. Sobrang dami ng mga bagay. Hintayin mong makita siya. Kailangan kong basagin ang mga binti niya. Gusto mo ba ng 3? Ayaw mo na bang tawaging nanay? Kapag nakita mo siya mamaya, sabihin mong ikaw ang sinaktan ng tatay mo. Wala kang magagawa. Kakatakas lang mula sa bundok para humingi ng tulong. Ay, alam ko na. Talagang kaibigan ko ang nagtatagumpay. Alam na alam kung paano ako harapin. Ngunit sayang, sa pagkakataong ito, hindi kita papayagang magtagumpay. 3 araw na. Maghihintay muna tayo sa ilalim ng puno. May something na hindi tama. Matagal lang nandito si Xianuan. Pero bigla siyang nagsabing aalis na siya. Isa na namang isang line ang daan sa loob ng komunidad. Pero kanina walang isang sasakyan na umalis. Kung aalis siya, siguradong makikita natin. Tingnan natin kung alin sa mga hood ang mainit na mainit. Mainit na itong sasakyan. Hindi tama. Ang araw ang laki-laki. Baka nasusunog na siya. Buti na lang, hindi marunong siksulan tungkol sa electric car. Hintayin na lang niyang inspeksyonin ang iba pang mga sasakyan. Makakahanap na ako ng pagkakataon na makalayo. Pero, mainit na 40 degrees. Walang aircon. Hindi siya makakatagal sa loob ng sasakyan. Naku, kung hindi umalis siksulan, naka-off na rin ang aircon sa sasakyan. Mabibitin ako sa init. Pero kung bababa ako, kung bababa ka na, diretso na yan. Sa 100 lang yan. Kakaiba talaga. Si Xianuan nakatrabaho ay hindi na dito nakatira. Bakit niya ipinarada ang sasakyan dito? Siguro si Xianuan ang nagmamaneho nito. Hindi pa nila nahanap ang tao. Hindi ko alam. Nakatago kaya siya sa loob ng sasakyan. May voice wake-up feature ang mga electric car. Buksan mo lang ang sasakyan, malalaman mo na. Anong gagawin natin? Sana may makatulong sa atin. Sana si Warm ang makatulong. Ang kuya ko. Nasa malapit lang ang kuya ko, may ginagawa lang siya. Buksan mo na agad. Kuya, may gustong manakit sa akin. Tulungan mo ako. Hi, Xiao Dai. Anong ginagawa mo? Kayo po ba ang may-ari ng sasakyan? Nakatakas na sinuan-nuan. Yung security na to, kilala na sa buong lugar. Mahirap pakisamahan. Siyempre, maaalis sila tulan. Dumating na ang tagapagligtas. Tito, nandito kami para maghanap ng tao. Wala akong pakialam kung anong ginagawa ninyo. Magsitakas na kayo. Ay naku. Tito, bakit ang init ng ganito? Nagtatrabaho pa rin sa ganitong panahon. Sobrang walang pakialam ang mga lider nyo. Parang walang puso. Laa, ikaw pala yun. Ikaw ba ang may-ari nitong sasakyan? Ay, ito ay sa best friend ko. Mainit ang panahon. Natatakot akong may mangyari sa kanya sa loob ng sasakyan. Nais kong iligtas siya. Tingnan mo ang isip ko. Nakita ko ang sasakyan na ito kalahating oras na ang nakalipas. Ang driver sa loob. Talagang babae. Bughaw. Hindi na kita istorbohin sa pagligtas sa kaibigan mo. Una na ako, ha? Sige, salamat, Yuhin. Paalam. Ngayon talagang nasa panganib na. Kahit na magtagal, mabuti na lang. 10 minuto na lang at darating na ang kuya. Nuan-nuan, nandyan ka ba? Magsalita ka na, nuan-nuan. Ang init ng panahon. Baka nahihirapan ka sa init. Nuan-nuan. Nuan-nuan. Nakakatakot. Gusto lang talagang takutin ni Xulan si Xianuan. Hayaan mo siyang tumawag. Nuan-nuan. Huwag mo akong lokohin. Lumabas ka na. Mahal na kaibigan. Buksan mo ang pinto ng sasakyan. Huwag. Huwag. Nakasara na ang sasakyan.
Hindi magagamit ang tampok na ito. Hindi. Hindi ako pwedeng mahuli ulit. Naku, nawawalan na ng hangin si Nuan-Nuan. Bakit hindi pa dumarating si Kuya Nuan-Nuan? Nasa daan pa si Kuya Nuan, na traffic siya. Babae, gamit ang aking may batch. Palitan mo ang iyong electric scooter. Mainit-init. Buksan ang pinto. Summer, mainit. Nahanap na kita. Hindi. Hindi ako pwedeng bumalik. Mainit. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Dumating na si Kuya. Tayo na ang oras para makabawi, mainit. Ano ang ginagawa ninyo? Kuya, nainitan si Xianuan. Nakahiga sa sasakyan. Pupunta ako para iligtas siya. Ililigtas siya. Kahit ang media ay nandito na. Ikaw ba ay ililigtas siya? O gusto mo siyang saktan? Ako. Sino ka? Huwag kayong humarang sa amin. Interviewin si Gianvi. Xianuan, ako ang kuya niya. Hindi siya tumatanggap ng interview ngayon. Pakiusap, umalis kayo. Hindi ikaw ang may karapatan na magsabi nito. Bakit kayo maingay? Ano bang gusto nyo? Gusto ko sanang itanong sa inyo kung anong ginagawa nyo. Kanina ay nagbubungguan sa sasakyan. Ngayon naman ay nagtatalo dito. Alam nyo bang nakakaabala ito sa kapwa? May kaunting respeto naman kayo. Tandaan nyo, nakakaapekto ito sa pag-aaral ng anak ko. Kaya nyo ba kayang magbayad? Sira ang sasakyan. Hanapin ang media. Sulan. Ang ganda ng pakiramdam mo ah. Ako. Tio, huwag mo nang pagalitan si Tiaksu. Si Tiaksu ay nais lamang na. Dinala ako ni Mama pauwi. Hindi ako iyong tiyuhin. Huwag kang magulo. Bayaran. Kuya, nahanap ni Sulan ang buong baryo. At nahanap din ang mga media. Na nandyan. Gusto mong pilitin akong aminin ang pagkakakilanlan. Ay, kapatid na Xiaming, hindi pa nadadala ang bata. Magtabi ka. Ginuot ginang Xianuan. Naglakbay ang bata ng libo-libong milya para hanapin ka. Bakit mo kayang pagtaksilan ng ganito? Kaya, nanganak pero hindi nag-alaga. Hindi ka ba nahihiya? Kayo ang mga tao na ito, na humaharang sa daan, na naging dahilan para mangyari ito sa kapatid ko. Kung may mangyari sa kanya, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Huwag mong ilihis ang usapan. Hinahangad namin si Ginoong Xianuan. Natanggapin ang batang ito. Tio, ang pangalan ko ay Hong Hong. Ako ay anak ng nanay. Sa wakas, natagpuan ko na kayo. Miss na miss ko kayo. Nanay, nagluluto ako. Kumakain din ako ng kaunti. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Manatili. Bitawan mo ako. Napakamahinhin ng batang ito. Paano mo siya kayang iwan? Hindi ka karapat-dapat na maging tao. Ang batang ito ay anak mo. Kailangan mong tanggapin ito. Huwag kang matakot, anak. Nandito ang tita at mga tiyo. Ngayon, tiyak na makakauwi ka. Ayan, Gil. Xianuan, pakiusap, ibigay mo sa bata. Isang kumpletong tahanan. Lumayo ka. Walang kinalaman ang batang ito sa amin. Kailangan kong dalhin ang kapatid kong babae sa ospital. Hindi. Kuya, hindi tayo makaalis ngayon. Hindi tayo makaalis. Umalis na siya. Si Nuan-Nuan ay may iwan. Sa kahihiyan ng pag-abandona ng mga bata. Kuya, hindi tayo makakaalis ngayon. Kailangan nating ipaliwanag ng mabuti. Kung hindi, mas magiging passive tayo. Pero, mainit-init. Hindi ako natatakot. Sulan, hindi ko hahayaang magtagumpay ang iyong plano. Xianuan, ngayon 3 bagay ang iyong kailangang gawin. Maghintay ka lang na mapunta mo ang batang ito. Tanggapin mo na ang bahay. Nuan-Nuan, ito ay malinaw na anak mo. May mga larawan ka pa sa cellphone ko. Nang pagbubuntis mo, paano mo magagawa to ng ganito kabagsik? Nasabihin na hindi mo siya kilala. Tingnan nyo. Sulan, kung talagang gusto mong ipakita sa bata ang kanyang mga magulang, bakit hindi mo siya dalhin sa bahay ko? Bakit kailangan pang may media? Bakit kailangan pang sirain ang sasakyan? Bakit kailangan pang mag-ingay ng ganito? Ano ba talaga ang layunin mo? Ano ba talaga ito? Parang, saan ka nakakita ng ganyang pagkakakilala? Parang may kaaway na dumating. Ako, tama nga. Ito, Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Pasensya na. Talagang kasalanan ko ngayon. Hindi kita naabisuhan ng maaga. Naging sanhi ito ng halos masaktan ka. Pero Nuan-Nuan, wala na akong magawa. Talagang wala na akong ibang paraan.
Sabi mo, ayaw mo kay Hong Hong. Maging gusto mo siyang patayin. Sinasabi mong siya ang iyong kahihiyan. Gusto ko lang sanang magbigay ng payo sa iyo. Nais ko lang naman ang iyong kabutihan. Alam mo kung ano ang aking sitwasyon. Hindi mo dapat. Dalhin mo siya sa harap ko. Nakamali kaya sinuanuan sa sinabi niya. Itong batang ito, hindi talaga dapat lumabas sa mundong ito. Ikaw pa rin ang tiyo niya. Bakit ang pang-insulto mo? Alam mo ba, ikaw at ang kapatid mong babae ay nagdulot na ng pag-abandona. Kahit ako na isang estranghero ay hindi na makatiis na may ganitong tao na napupuot sa kanyang anak. Ikaw na masyadong nag-isip tungkol sa iyong sariling kasiyahan, masamang babae. Sinasabi mo bang ang bata, gusto mo bang ipanganak ka? Someday, kailangan kong turuan siya ng leksyon. Kalma lang. Paano kayo makakapaniwala sa mga sinasabi niya? Kung hindi, kailangan bang makinig sa'yo? Mga masamang tao ba? Pakiusap mga kaibigan. Huwag niyong batikusin ang nanay ko. Si Hong Hong ang hindi mabait, kaya hindi gusto ng nanay. Tingnan mo ang Dingshin Media. Napakamahuhusay na bata. Ngayon ay nagsasalita pa para sa iyo. Nuan-nuan. Tanggapin mo na ang batang ito. Talagang marami siyang dinanas na hirap. Tingnan mo, 7 taon na siya. Wala pang kahit isang buong damit. Matagal na tayong magkaibigan. Kung hindi talaga siya nahihirapan, hindi ko rin naman ikaw pipilitin. Ang mga pinagdaraanan niya, anong kinalaman ko dito? Hindi ko siya pinagdaraanan ng sakit. Masigit pa sa sinuman, ayaw kong ipanganak siya. Pero may silbi ba ito? Hindi siya dapat ipanganak. Hindi siya maipanganak. Mahal na bata, bakit mo pinapahirapan ang anak ko? Kung mawala ang bata, sasaktan kita. Ako rin ay biktima. Hong Hong, bakit mo ako pinipilit? Huwag ilagay. Sulan, ikaw ang pinaka-nakakaalam sa nangyari noon. Bakit mo kailangang baliktarin ang katotohanan? Ano bang ginawa mo kay Nuan-Nuan? Masyadong malaki ang buwan. Puwersahang ipanganak. May malaking posibilidad. Nagiging sanhi ng malubhang pagdurugo. Ito ay may panganib sa buhay ng buntis. Ang suhestyon ko ay ipanganak ito. Sa huli, hindi ba't para sa sarili niya rin? Ang batang ipapanganak na ito. Kung hindi, ano pa? Kailangan ko bang sumunod sa kanya para pumunta sa San? Bakit parang nanganak si Xianuan? Ano bang pinagdaraanan niya? Mukhang si Xianuan ay 25 o 6 na taong gulang. Si Hong Hong ay 7 taong gulang na. Sa panahon ng panganganak, ganoon na ba kalaki? Hindi naman siguro. Napinilit siya, di ba? Bata pa siya. Kung may dahilan si Xianuan, hindi mo siya dapat pinipilit. Hindi ito makatarungan. Tama. Hindi. Nuan-nuan. Ang tatay ng bata ay mahirap. Ayaw mo sa kanya, ngunit hindi mo rin maaring ilabas ang galit sa bata. Hindi. Huwag ka nang manghula muli. Wasakin ko ang bibig mo. Kuya, ngayon gawin mo na. Tulad ng gusto niya. Warm. Inosenteng bata. Alam ko na bukas. Ikaw ay magpapakasal. Ayaw nang makialam sa nakaraan. Pero siya ang anak mo. Ikaw ang nagdala sa kanya. Sa mundong ito, kailangan mong panagutan ang responsibilidad bilang ina. Sinasalungat kanya sa moral. Huwag magpaloko si Nuan-nuan. Itong bata ay isang maliit na cutie. Matatakot siya sa'yo. Sabi mo na ang dami. Matapang ka bang sabihin sa lahat? Bakit ko? Ayaw ko sa batang ito. Siyempre, dahil swerte ka lang na hindi maganda. Nakasalubong ka sa maling tao. Ngayon na nandyan na ang tamang tao. Dapat mong kunin ang bata. Pabalik sa iyong tabi. Akala ko ay maaga kang nahulog. Sa bawal na prutas. Nagpakita ka pa ng kawawa. Akala ko ay labis kang nanghihirap. Hindi naman nahulog ang pantalon na iyan mag-isa. Nagpapakaawa pa. Talagang magaling magpanggap. Ilagay mo nga sa ayos ang bibig mo. Ano ba? May mali ba sa sinasabi ko? Ngayon kasal na. Tinatanggal ang sariling anak. Noong mga panahong iyon, mas masaya pa ako kaysa sinuman. Bakit mo siya iniwan? Ang sarili mong anak. Bakit hindi mo siya inalagaan? Ang sarili mong anak. Sabihin mo nga, hindi ko siya iniwan. Mayroon akong tunay na dahilan. Ano bang pinagdaraanan mo? Hindi ba't dahil sa kawalan ng pera ng lalaki? Wala bang ibang dahilan? Si Anuan. Sabihin mo na. Kung may lakas ka, sabihin mo dito sa harap ng lahat. Ikwento mo, ninakawan ka na ba? Pinilit ka ng iba, na manganak ng isang bata. Kaya mong gawin yun. Magbayad ka. Tingnan mo itong bata, ang hina niya. Hindi ka man lang nakikiramay. Hindi siya anak ko. Ako. Mga tito at tita, pakiusap, wag na sanang magsalita ng masama tungkol sa aking ina. Siraan niyo na lang si Hong Hong. Si Hong Hong ang nagpasama ng loob sa mama. Tingnan mo, ang batang ito, nagmamalasakit pa sa kanyang ina. Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, hindi ka sana nandito sa harap ko. Hindi pa rin ito nakapagpabago sa kanya. Sobrang tigas ng puso ng babaeng ito. Nanay, dalhin mo na si Hong Hong. Pinagtatawanan ng mga tao sa ngayon si Hong Hong. Walang nanay. Nanay, kung hindi mo dadalhin si Hong Hong. Si Hong
Hong Hong ay maaari lamang pumunta sa tatlo. Bitawan mo. Mama, tulungan mo si Hong Hong. Kung may karahasan, may karahasan. Hindi naman ako pulis. Walang silbi ang makipag-usap sa akin. Hong Hong, mahal ka pa rin ni Mama. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Ayaw ni Mama kay Hong Hong. Ayaw na ni Hong Hong mabuhay. Nabaliw na ang batang ito sa pangulila kay Mama. Si Anuan, magsalita ka na. Gusto mo pa ba ang batang ito? Phew, sabihin mo na. Para na rin nakagawa ka ng mabuti. Mainit-init. Kung hindi, mas maganda siguro kung unahin na nating iligtas ang bata. Sabi ko na, hindi ako. Si Hong Hong ay pupunta na. Hindi na magiging sagabal sa mata ng nanay. Hong Hong. Nanay, babaeng mahina ang loob, hindi matigas. Pag-uwi, tiyak na itatapon kita. Sa kulungan ng baboy. Ang gusto kong sabihin, dito ay 1 kilometro lamang mula sa ospital. Hindi ka tatama. Itong babae, bakit hindi pa rin siya natututo? Nuan-nuan. Ang sitwasyon ni Hong Hong ngayon ay napaka hindi matatag. Isipin mo na lang nakaawa-awa siya. Dalhin mo siya pa uwi. Dalhin mo siya pa uwi. Sabi ko na, ayoko. Hong Hong. Hong Hong. Ito ay isang buhay na nilalang. Bakit mo siya pinipilit, San? Hindi ko siya kailanman pinilit. Kayo ang gumagawa niyan. Kayo ang nagpipilit sa akin na kilalanin. Ang anak na hindi dapat umiral. Mga kapamilya, hindi ko na kayang makinig. Ang babaeng ito ay talagang mas mababa pa sa hayop. Bigyan natin siya ng leksyon. Mabigyan natin ng hustisya ang bata. Mabigyan din si Red ng hustisya. Magpasalamat siya kay Red. Humingi ng tawad. Ang mga ginagawa ninyo ngayon, pero labag sa batas. Nakapag-ulat na ako sa pulis. Darating na ang mga pulis. At sasabihin ang katotohanan. Bitawan mo ako. Humingi ka ng tawad kay Hong Hong. Wala akong ginawang mali. Ang taong nag-iiwan ng asawa at anak, walang karapatang tumayo. Humingi ng tawad kay Hong Hong sa pamamagitan ng pagyuko. Unang buhawi, ikaw ang nagpalaya sa asawa at iniwan ang anak. Hindi ka man lang nagbayad para sa mga nagawang mali noon. Nuan-nuan. Huwag matakot, Hong Hong. Ipapaliwanag namin ang hustisya para sa iyo. Ang pangalawang ulo, ikaw ang ipinanganak ngunit hindi inalagaan. Na nagdulot sa batang iyon ng kalungkutan sa kabataan. Hindi mo nagampanan ang pagiging ina. Wala akong nagawa. Wala akong nagawa. Wala akong nagawa. Tama ka, nagkukunwari ka lang. Ikaw ang ikatlong ulo, dahil hindi ka nakikinig sa payo, at matigas ang ulo, na nagdulot sa bata, ng labis na kalungkutan at aksidente. Ay naku, hayaan mong kausapin ko siya. Nuan-nuan. Bagaman ito ay anak ng mga tao na nagdadala ng tao. Sa huli, ang dugo mo ay dumadaloy sa kanya. Ikaw ang kanyang ina. Ito ay isang katotohanan na hindi mababago. Kaya't sumunod ka na lang sa kanila. Maging pamilya tayo. Sulan, akala mo ba nanalo ka na? Darating na ang pulis. Laging darating ang katarungan. Bakit nandito kayong lahat? Magbigay daan. Nuan-nuan. Ayos lang ba? Ayan, Gil. Siya, ano bang nangyari dito? Ginoong Jayang, pinabayaan niyang mga anak, at pinilit pa ang bata na magbanggaan. Huliin niyo siya agad. Makakapagsalita kami bilang saksi. Dumating ang bata para kilalanin siya. Nagtatago siya sa loob ng sasakyan at ayaw lumabas. Tinatakasan ang responsibilidad. Sige, ikaw na ang pumunta at tingnan. Kamusta na ang bata? Ayan, Gil. Sue, saktong-sakto. Dumating na ang pulis. Sabihin mo sa pulis ang tungkol kay Hong Kong. Yung kalagayan niya. Sabihin mo. Si Anuan ang nagsumbong sa pulis. Kung hindi, ano pa? Hindi ba ako pwedeng manood lang? Habang pinaparatangan mo ako. Hello, kumusta? Mag-ulat ako sa pulis. Salamat kay Nuan-nuan sa kanyang talino. Kung hindi, talagang mapipilitan. Tanggapin ang demonyo na iyon. Gusto mo bang malaman ng iyong fiancé? Ang iyong maruming nakaraan. Hindi mo ba kayang aminin? Ang batang ito, bakit kailangan tumawag ng pulis? Sulan, talagang nakakainis ka. Director Jayang, siksulan nga. Dinala niya ang mga media para harangin ako. At pinilit akong yumuko sa batang ito. Gusto niyang tanggapin ko siyang muli. Ayan, Gil. Sue, anong karapatan mo? Napilitin si Anuan na kilalanin ang kanyang pamilya. Kaibigan mo pa siya. Dapat mo pang malaman na ang batang ito ay hindi talagang anak niya. At gagawin mo pa rin ito. Para kang tanga na sumusuporta sa masama. Ako, kapatid na pulis, anong ibig mong sabihin yan? Bakit ka pa nagagalit kay Miss Sue? Kung hindi siya, nasa lansangan pa rin ang batang ito. Hindi ko makita si Mama. Siyang isang mabuting tao. Mabuting tao.
Kung alam niyo lang, ang mga pinagdaanan ni Ginang Xia, hindi niyo sana ito sinabi. Direktor Jiang, sabihin mo na, hindi mo maaring sabihin si Anuan. Magkakaroon ka ng kasal bukas. Gusto mo bang mapahiya dahil sa iyong kahiyan? Mababawi ka ba ni Hianshu sa harap ng lahat? Yanshu, marami kang nakilala para sa blind date. Bakit ako ang pinili mo? Dahil sa iyong maliit at mabuti ang puso. Warm, huwag makinig kay Xulan sa mga sinasabi niya. Bumalik ka, ipaliwanag mo ng maayos. Naiintindihan ka ni Hianshu. Huwag mong hayaan na manalo si Xulan. Naniniwala ako kay Yanshu. Direk Jiang, sabihin mo na. Itong mga litrato. Noong una, natin nailigtas si Genji. Siya, ito ang natira. Si Genji, siya ay naibenta. Kaya pala si Genji, siya ang biktima. Ano na ang nagawa natin? Ang batang ito, si Genji, siya ay pinilit na ipanganak. Noong una, nang iligtas namin siya, huli na para sa pagpapalaglag. Kaya, kailangan na lamang siyang ipanganak. Kahit na ganun, si Genji, siya ay nagbigay pa rin sa batang ito. Nag-iwan ng 1 milyon bilang pondo para sa kanyang paglaki. At saka, dinala pa siya sa isang bahay ampunan. Tama, si Hong Hong. Nagkaroon ako ng kaunting pagmamahal bilang ina. Kahit na hindi ko siya maaalagaan. Nais ko rin sanang, maaari siyang magkaroon ng mas magandang buhay. Bakit wala pang pera ang batang ito? Kasi, itong mga kidnapper at trafficker, hindi sila kontento. Nalihim na pumasok sa orphanage. At dinala ang bata pabalik. Dinala ang bata pabalik. Kaya nga, ang anak ay nakarating sa ganitong kalagayan. Ngayon, walang kinalaman kay Miss Xia, kahit kaunti. Pero ang bata ay walang kasalanan. Siya pa nga ay sobrang bata. Paano kung wala siyang ina? Direk Jiang, ebidensya. Kahit na nagkaroon si Ginoong Xia ng hindi magandang pangyayari, pero ang bata ay nakaranas pa rin ng paghihirap. Dapat niyang dalhin ang bata, pauwi at alagaan ng maayos, totoo. Sapagkat ang bata ay hindi na makaligtas pa. Ding Sheng Chuan, Ding Sheng Media, gusto mo bang bulagin ang mga mata ko? Nagtitiyak lang ako, kung talagang nawawalan ka ng malay. Itong bata, Ginoo, itong bata, walang kahit anong problema sa katawan. Patuloy siyang gising. Ang tinatawag na pagkahulog dahil sa banggaan ay pawang peke lang niya. Ginagamit lang niya ang inyong awa para sa kanya. Para pilitin tayo. Natanggapin siya. Naku, ang batang ito. Napakatuso niya. Mama, hindi sinasadya ni Hong Hong na lokohin ka. Wala ring magawa si Hong Hong. Ayaw ni Hong Hong ng gulo. Ang batang ito ay may mga pasa at sugat. Maraming naranasang hirap sa bahay, di ba? Ang batang ito, talagang namana ito. Ang mga djinn ng pamilyang iyon, naghahanap pa ng paraan gamit ang masakit na plano. Para kidnapin ako. Nanay, tatay, araw-araw akong pinapalo sa bahay. At sinasabi pang ibibenta ako. Sa matandang lalaki sa katabing na yon. Nanay, Redred din wala nang magagawa. Kaya siya pumunta sa'yo. Lalaking matanda, nakatatlo na siyang asawa. Ayaw ni Redred ng 3. Yung batang ito, napilitan lang din. Pakawalan mo ako. Warm. Talagang wala na akong magagawa. Kaya ito na ang huling paraan ko. Tanggapin mo na lang itong batang ito. Ikaw, kung talagang ayaw mo nang mag-alaga, tutulungan kitang alagaan siya. Ginoong Xia. Ding Sheng Media. Tama, kami ang may kasalanan kanina. Alam mo na naibenta ka sa isang nayon sa bundok, di ba? Alam mo kung ano ang buhay ng mga babae mo. Anong klaseng buhay ang kanilang tinatahak? Paano mo nagawang hayaan ang bata na magdusa roon? Tingnan mo, ang bata na ito, ano na ang nangyari sa kanya? Isipin mo na lang, nailigtas ang dati mong sarili. Itong sugat, parang medyo kakaiba. Ito ay ipininta ni Xulan, gamit ang pintura. Mainit, ibunyag ang kanyang masamang mukha. Nanay, maaari mong hindi ako kilalanin. Ngunit pakiusap, hayaan mo akong manatili. Bigyan mo ako ng makakain. Kung wala kang mapupuntahan, maaari kang pumunta sa bahay ampunan. May mag-aalaga sa'yo. Tio, gusto ko lang makisama sa nanay. Mas mapanood pa sana si nanay. Kung hindi lang. Babae, anong ginagawa mo? Tingnan mo, wala nang sugat niya. Bakit ganito ang batang ito? Gumagamit pa ng guhit na sugat. Para lokohin tayo. Sobrang tuso ng batang ito. Buti na lang at nahuli ni Ken. Siya, kung hindi, talagang makakakuha siya ng gusto niya. Hindi ko maitatago. Ang mga bata roon ay tumutulong sa mga trafficker na mangbiktima ng mga babae.
Isang beses, nabigo akong makatakas. Dahil sa mga bata nila na nagulat. Kaya, ayaw kong magpalaki ng ganitong mga batang may masamang asal. Kung sakali, babalik ang bata magpapaaral ng 2 taon. Gumaganda na kaya. Ano nang ginagawang maganda? Yung batang ito nananakit ng sasakyan at nanloloko. Walang katotohanan sa sinasabi. Ganito ang isang karaniwang bata. Kaya bang gumawa ng ganito? Ang anak ng dragon ay dragon, ang anak ng phoenix ay phoenix. Ang anak ng daga ay marunong gumapang. Kung ang batang ito ay magpapatawag ng mga abuso, sa buong buhay ni siya, di na siya makakatakas. Tama nga, yung mga babaeng dinukot ng mga abuso, mga batang isinilang, mga batang pinilit na isilang. Wala siyang obligasyon na alagaan sila. Kung sakaling ang bata sa hinaharap ay talagang nangangailangan, may mga institusyong pangalaga at mga patakaran sa pag-ampon. Hindi mangyayari ang sinasabi ninyo na walang nag-aalaga sa ganitong bata. Saan mo siya kinuha? Doon mo rin siya ibalik. Ikaw. Bakit mo ako ayaw? Sabi ng lola ko, ikaw ang nanay ko. Kailangan mong suportahan ako buong buhay mo. Alagaan mo ako. Maging asawa ka ng tatay ko. Kung hindi ka sasama sa akin, papunta si tatay dito. Babasagin ko ang mga binti mo. Ikukulong kita sa babuyan. Tama na, huwag mo nang sabihin pa. Tingnan mo ang batang ito. Gusto pang makasama ng masamang tao. Nadukutin ang kanyang ina. Totoo nga na nandyan ang mga tao na nangunguha. Sabihin mo, yung walang puso na lalaking iyon. Nandoon ba sa malapit? Baka nag-imbento lang ang bata. Magsalita ka na. Tama ba? Ako. Binigay ko lang ang opinyon ko. Hindi dumating ang tatay ko. Nagsisinungaling ang batang ito. Malinaw na nandyan ang mga tao na nangunguha ng bata. Ngunit mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Nagtakbo siya ng palihim. Sige na, kuya. Hindi siya magsasabi ng totoo. Ayan, Gil. Siya, pasensya na talaga. Nabansagan ka ng mga tita. Tingnan mo, wala naman akong magandang bagay. Kung hindi, ito na lang ang kunin mo. Ayos na, salamat. Pero kung tatanungin mo ako, yung kaibigan mo, hindi naman talaga mabait. Mag-ingat ka. Ayan, Gil. Sue, ang kasong ito ay dapat na kumpidensyal. Dahil sa iyo, ang batang ito, siya lang ang nakahanap dito. Umaasa ako na sa hinaharap. Huwag nang mangyari ang ganitong mga bagay. Anong pakialam ko dito? Hindi naman ako at si Hong Kong ang nagbenta at ng abuso sa kanya. Ang bata ay napakasakit. Hindi niyo ba nakita? Siya rin ay biktima. Ang kapal ng mukha niya. May lakas pa siyang magsabi. Ang batang ito ay biktima. Sa tingin ko, ito ang ebidensya ng krimen. Ito ang kasangkapan sa parusang buhay ng biktima. Ikaw, nanghihiya kay Xiao. Bata at maganda. Para mo siyang gustong sirain. At nagdala ka pa ng maraming tao na mga mamamahayag na nagsasagawa ng paninira sa biktima. Walang hiya ka talaga. Ginoong Xiao. Kami rin ay nakinig kay Miss Chu na nagbalita. Akala namin ay mabuting hangarin at pagtulong lang. Sa susunod, titiyakin kong susuriin ko ng maigi. Pasensya na. Hay! Bahala na siyang makalayo. Sulan, dalhin mo na itong batang ito at umalis na. Kung hindi, ang pamilya siya ay magsasampa ng kaso laban sa iyo. Huwag mo akong takutin dito. Wala naman akong ginawang mali. Ikaw ang ayaw tumanggap ng responsibilidad. Inisip mong ang aking kabutihan ay walang halaga. Sianuan. Mula ngayon, tayo, walang utang na loob. Tara. Ginoong Xia, narito ang inyong resibo. Ginoong Xia, bakit mo? Siya basta't iniwan. Sa kanya lang. Hindi ito possible. Ipinadala si Hong Kong mula sa bundok. Siyempre, may ibang tao sa likod niya. Mas mabuti pa, maghintay tayo ng tamang pagkakataon upang matukoy ang tunay na salarin. Matalino sinuan-nuan. Kung pumasok siksulan, ang mga tao sa kalakalan ng tao ay nagiging desperado. Hindi pa nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Mas mabuti pang iwan siksulan. Dahan-dahan nating harapin sila. CJ, kung may mangyari, tawagan niyo kami agad. Rainan, magkakasama na kayong lahat. Umalis na tayo. Sige, umalis na tayo. Tara na. Uwi na tayo. Ingat ka. Sandali lang. Kailangan nating umupo. Sa electric scooter pauwi na tayo. Para mailigtas ka. Binenta ko pa nga ang may batch ko. Para mapalitan ng electric scooter. Pagdating ng panahon, kung kailangan mo si Yanshu, bibili pa rin siya ng bago para sa akin, ha? Sige, walang problema. Tara na. Hey, Yanshu. Bakit ka tumatawag sa ganitong oras? May kailangan ba? Nagtatanong lang tungkol sa asawa ko. Hindi ba pwede? Narinig ko sa sales assistant na. Kakalipas lang ng ilang oras nang umalis ka. Kailan ka babalik? Malapit na. Warm. Tungkol dito.
Hindi mo ba plano sabihin kay Yanchu? Tungkol dito, gusto ko pa rin na solusyonan ko ito mag-isa. Bukas na ang kasal. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na mag-alala. Warm. Huwag matakot. Tutulungan ka naming i-update ka agad. Sa sitwasyon sa Kaiksulan, nandito kaming lahat sa tabi mo. Warm, tingnan mo na. Nagsimula nang mag-away ang mga tao sa panig ni Xsulan. Wala ka bang asal? Nakatira ka sa bahay ng iba, pero nagkakalat ka pa. Sino ang nagturo sa'yo nito? Linisin mo ang sahig. Sabi ng tatay ko, kinuha mo ako mula sa bahay, kaya kailangan mo akong alagaan habang buhay. Dapat kang magluto at maglinis para sa akin. At paglingkuran ako. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako ang nanay mo, na dapat magpabibo sa'yo. Linisin mo ang sahig ng maayos. Kung hindi, ibabalik kita sa pugad ng mga masama. Etil, karapat-dapat, dahil pinagtitripan mo ako. Bata, mahal na bata. Ako, 3 beses kita. Mahal na bata. Tingnan mo, hindi kita 3 beses ngayon. Pabilisin mo, pabilisin ang buhay. Akala ni Xsulan na ang bahay ni Hong Hong ay madaling lapitan. Mukhang nagkamali siya. May mas kapanapanabik pang mangyayari. Sayang, nandito na sa bridal shop. Nuan, bumaba na tayo. Nandito na ang tindahan ng wedding dress. Ayos. Hindi naman masyadong huli kung susunod na lang. Sino yan? Bakit ka nandito sa bahay ko? Tatay, yung babaeng ito, kanina lang ako pinahirapan. Agad siyang itapon sa kulungan ng baboy. Gusto kong ipagsauli siya ng halaga. Wala akong. Tingnan mo, kakakagat lang sa akin ni Hong Hong kanina. Nasaan si Xianuan? Hindi ba't sinabi mo na darating si Hong Hong? Kaya tiyak na babalik si Xianuan. Lumabas. Pero si Xianuan, sisikapin kong dalhin siya dito. Kung hindi darating si Xianuan, dadalhin kita palayo. Maganda ka rin. Siguradong kaya, alagaan ang mga lalaki sa amin ngayon, na makakapunta. Bukas ang kanyang kasal. May paraan akong dalhin si Xianuan dito. Mayaman ang pamilya ni Xianuan. Kung dadalhin mo siya palayo, ang pera niya ay sa iyo na. At saka, kayo at si Xianuan ay isang pamilya. Sige na. Itong babae, pinagsisihan ko ang 7 taon sa bilangguan. Gusto pa niyang magpakasal sa ibang lalaki. Nangangarap. Ikakasal na tayo. Ikakasal. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Malapit nang makasama ni Nuan. Ang taong mahal niya. Basta't ikakasal na. Mga ngalakal, hindi na makakabalik. Pinipilit si Nuan na pumunta sa nayon. Nuan. Kahit na mahirap o mayaman, gusto mo bang makasama ako? Gusto ko. Ito ang singsing na ginugol ni Hianchu ng ilang buwan, na siya mismo ang nagdisenyo para kay Nuan. At ginawa, ipinahayag ko na sina Hianchu at Nuan ay tunay na pag-ibig. Ayaw ko. Kanino ang batang ito? Dalhin mo na. Tatay, hindi mo pa ako nakikita. Paano ka makakapag-asawa kay mama? Hindi mo ba nakikita? Si Ginoong He ay nagkaroon ng anak bago ang kasal. Hindi ka pani-paniwala. Mahigpit ang seguridad sa bulwagan. Anong paraan ang ginamit niya para makapasok? Ang batang ito ay mula sa isang bahay ampunan. Marahil ay sobrang namimiss ang kanyang ina. Mali ang tao na nahanap mo. Dadalhin ko na siya ngayon. Hindi ako anak ng ampunan. Si Xianuan ang nanay ko. Si Xianuan ang nanay ko. Ikakasal ka sa nanay ko. Siyempre, siya ang tatay ko. Ang 2 taong ito, mukhang medyo magkamukha sila. Hindi kaya tunay na mag-ama sila. Nuan, iyo ba itong anak mo? Yanchu, babalik ako sa bahay at ipapaliwanag ko sa'yo. Nuan, pasensya na talaga. Hindi ko napansin itong isa. Hayaan mong tumakbo ang bata. Ay, hindi ko ba sinabi sa'yo? Hintayin mo munang matapos ang kasal. Saka ka dadalhin ng mama mo para makilala si tatay.
Talagang walang hiya ang anak ng pamilya Xia. Hindi lang basta nabuntis bago ikasal. Gusto pang magpanggap na ikakasal. Mainit. Ganito ba ang sinabi ni Xulan? Hindi ganito, Yan Chu. Anong klaseng tao ako? Hindi mo pa ba alam? Xulan, hindi ka naman namin pinabayaan. Bakit mo sinasadya? Nasirain ang kasal ng kapatid ko. Xia Mingge, hindi ko naman pinabayaan ang bata. Pero hindi mo rin maaring isisi lahat ng pagkakamali. Sa akin. Hindi naman ako ang nagpasya kay Xianuan na magkaroon ng magulong pribadong buhay. Yan Chu, magsagawa ka ng paraan para paalisin sila. Babalik ako at bibigyan kita ng isa pang makatarungang paliwanag. Guardia. Ginoong Xu, pakalis na kayo. Xianuan. Kailangan mong hintayin na dumating ang tatay ng bata bago ka tumanggap, tama ba? Yan Chu, agad na palakasin ang mga patrol. Huwag hayaan ang sinuman na walang kinalaman na makapasok. Wala ng oras. Dumating na ang mga trafficker. Dahil nandito ka na sa buong ngayon, ikaw ay akin na. Kung mahuli kitang tumakbo ulit, babasagin ko ang mga binti mo. Huwag kang matakot, Xianuan. Tapos na iyon, hindi niya ako kayang saktan. Xianuan, hindi ba't sinabi mong hayaan si Hong Hong na magmana ng yaman ng pamilya he? Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa siya pinapayagang tawaging nanay? Niloloko mo ba ako? Sabi ko na nga ba, paano nangyari na may ganitong malaking bagay na itinago? Akala ko ba'y iniisip mo ang kayamanan ng pamilya he? Huwag kang magbintang ng walang batayan. Ngayon ay magandang araw ko. Magsimula ka ng umalis. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ako magalang. Noong una, nangako ka sa akin. Ngunit nangako ka ng maayos. Sabi mo, ikaw at si Yan Chu, hindi na magkakaroon ng anak. Isang si Hong Hong lang ang aalagaan. At ano ngayon? Ang ari-arian ng pamilya ay para sa ating dalawa. Uy, mga kaibigan, uy. Maging saksi tayong lahat ngayon. Si Hong Hong ay magiging anak ni Yan Chu mula ngayon. Pagkatapos nito, ang ari-arian ng pamilya ay magiging atin na. Bayad, ipatalsik mo ang nagdudulot ng gulo na ito sa akin. Palalayasin ko ang taong ito na nagkakalat ng gulo. Inuli ang asawa mo at gustong saktan. Bakit hindi mo siya pigilan, ha? Ang pamilya ay isang marangyang angkan. Paano siya nakapag-asawa ng ganitong asawa? At nakikipag-ugnayan sa ganitong walang hiya? Kung ako si Hian Chu, bakit hindi ko siya iwanan? Ako at ikaw, at ang batang ito, ay walang kinalaman. Huwag kang magkalat ng chismis tungkol sa akin dito. Kung hindi, mag-ulat ako sa pulis. Nang bride, nuan-nuan. Kung nagkamali, dapat itong aminin. Nang bride, alam kong natatakot ka. Alam ni Yan Chu na nasaktan. Ngunit hindi mo rin maaring isisi ang pagkakamali. Lahat ng sisi ay sa iba. Yung mga larawan mo kasama siya. Nandito lahat. Huwag ka nang magsinungaling. Tingnan mo. Warm. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Lalong naging matindi si Xulan. Naisip pa talaga na magpanggap at mandaya. Ito ay kaisi. Sobrang abala sa paghahanda ng kasal. Saan ako magkakaroon ng oras na makipagkita ng mag-isa sa iba? Basta't gusto mo. Problema pa ba ang oras? May sawa. Naniniwala ako sa aking asawa. Ngayon ay araw ng kasal ko at ng aking asawa. Kung kayo ay narito para magbigay ng pagbati, tinatanggap ko kayo. Pero kung may masamang balak, hindi ko palalampasin ng basta-basta. Nagpapatuloy ang kasal. Mukhang lalong gumagaling si Xiaonuan. Sa kanyang mga kakayahan hindi ka na makaalis sa kanya. Sa lahat ng kanyang pag-aalaga. Anong pinagsasabi mo? Kung muling magbabaluktot ka ng katotohanan, pupunitin ko ang iyong bibig. Ay naku, isang cute na bata. Karapat dapat ba siyang alagaan ng ganyan? Sinabi ko nang tumahimik ka. May dalawang nunal siya sa itaas ng hita. Kung hindi ka naniniwala, hubarin mo ang kanyang pantalon at tingnan mo. Tumahimik ka. Palaging pinahahalagahan ni Nuan-Nuan ang kanyang privacy. Ang mall sa katawan, hindi pa nga alam ni Xulan. Paano niya malalaman? Yan Chu, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Hindi kailanman magugustuhan ng kapatid ko. Yung ganitong maliit na cutie. At huwag mo nang patagalin, dalhin mo na siya. Hindi naman siguro palagi, di ba? Ang kapatid mong babae. Pero sa tingin niya, maganda ang katawan ko. Mas mabuti pa ito kaysa sa mga nakaka-embroidery na unan. Ikaw, dalhin mo ito. Yan Chu, naniniwala ka ba sa akin? Talagang hindi kita pinagtaksilan. Tapos, ano? Bakit siya nandito? May maganda pa tayong dapat gawin. Pag-usapan na lang natin to sa bahay. Ituloy ang kasal. Hindi na kailangan. Kanselado ang kasal sa ngayon. Pasensya na at napahiya kayo. Kapag naisip mo na kung paano ipaliwanag, magpapakasal na tayo ulit.
Ay, Yanchu, Yanchu. Nanghihinayang magpakatatag ka na. Si Hianchu ay gusto ka pa rin. Ayusin mo lang ang paliwanag, okay? Handa ako. Nanghihinayang, ano bang pinagdadaanan mo? Kahit ako, hindi ko may paalam. Ginoong He, nandito si Ken. Siya, sabi niya gusto kanyang makausap. Ginoong He, nandito si Yan Li. Siya, sabi niya gusto kanyang makausap. Sabihin mo na ako, wala akong oras. Nasaan si Yanchu? Pasensya na, Yan Li. Siya, sabi ni Ji. He, abala siya. Walang makausap. Walang anuman. Narinig ko na hindi siya kumain buong araw. Pupunta ako para magluto ng noodles para sa kanya. Zhang Ma, pakigawa nga ng isang bowl ng noodles. Yanchu, masakit na naman ang tiyan mo. Hindi maganda ang tiyan mo. Huwag kang magpabaya na hindi kumain ng matagal. Bakit ka nandito? Yanchu, may dahilan talaga ako. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Okay ba? Kaya kong ayusin ito ng maayos. Naniniwala ako sa'yo. Pero, nuan-nuan. Ano ba talaga ang nangyayari na hindi mo may paalam sa akin? Kung hindi dahil sa ibang tao, ngayon ay pamilya na tayo. Pasensya na. Ayaw kong marinig ang pasensya na. Gusto ko lang na ayusin natin ang problema. Ako ang iyong asawa. Hayaan mong ako'y makasama mo sa pasanin. Sige ba? O sabihin mo, na kahit ako'y hindi mo pinaniniwalaan. Paano mangyayari iyon? Ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Ano ba talaga ang katotohanan? Sama, bayad. Ayaw ko talagang magsalita. Isinasama mo pa ba ako bilang iyong asawa? Umuwi ka na. Kakainin ko ang mukha. Ngunit ayaw ko munang makita ka. Pasensya na, Yanchu. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Siguradong masosolusyonan ko ito. Ginoong He, hindi maganda ang nangyari. Nakita namin sa email ng kumpanya, ang napakaraming, hindi kaaya-ayang larawan ni Gian. Siya. Pagtawagin ang lahat ng tao sa kumpanya. Siguraduhin walang natirang mga litrato. Ipinagkatiwala mo sa akin ang bagay na ito. Nuan-nuan. Ano ba talaga ang iyong nakaraan? Bakit hindi mo ito masabi? Nuan-nuan, nuan-nuan. Naglaan ka ng maraming isip. Gusto mong itago lahat. Pero sa huli, nasira rin. Reputasyon. Minamahal. Wala na lahat. Paano? Iniwan ka ng lalaki. Bakit ikaw pa? Bakit? Mag-ulat na ako sa pulis. Ay, isang araw na mag-asawa, daang araw na kabutihan. Bakit ka ganyan kainat sa akin? Saka, nandito tayo sa kalye. Ano bang magagawa ko sa'yo? Huwag kang lumapit. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Narinig ko na may pera ka na kamakailan. Bigyan mo ako ng kaunting pera. Hindi naman ako humihingi ng marami. Sakto na ang 50,000. Huwag kang pumayag no anuan. Lalo lang siyang hihingi ng higit pa. Sa huli, ikaw, ang magbabayad ng buong pamilya at siya sa kanya. Impossible. Wala akong ganong kalaking pera. Yung lalaking yun, hindi ba siya ang pinakamayaman? Paano siya walang pera? Sulan. Siya na naman.
Kung hindi mo ako pagbibigyan ng pera, ipapakalat ko ang mga hindi kaaya-ayang larawan mo ng buong langit. Anong mga hindi kaaya-ayang larawan? Noong araw, marami na rin kitang kuha ng larawan. Kumusta? Gusto mo bang samahan ako? Tama, tama. Tanggalin mo ang mga larawan na ibinigay mo sa akin. Mahal na mahal, may lakas ka pang tumanggi sa akin Bilin ko sa'yo. Agad mo akong bigyan ng pera. At isulat mo sa akin ang isang pangako. Sa hinaharap, lahat ng ari-arian ng pamilya Xia. Lahat ay kay Hong Hong. At sa akin na ipapasa. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo. Nasa panaginip ka. Hindi ka nakikinig sa inuman, parusa ang kakainin mo. Ayaw mong bigyan ako ng pera, di ba? Kung ganoon, bumalik ka na lang sa buong na yon. At maging asawa ko. Gusto mo pang magpakasal sa lalaking iyon. Eto. Hindi ka makakapasok dyan. Nandoon ang van niya. Kapag pumasok ka, tapos ka na. Huwag kang gagalaw. Babalatan kita. Akala mo ba bobo ako? Alam kong darating ka, pero hindi pa ako naghahanda. Parehong pagkakamali. Hindi ko na ulitin ito. Ang galing ni Nuan-Nuan. Hindi tayo binigo. Sinabi ko sa'yo ang balita ng maaga. Si Nuan, hintayin mo ako. Hindi kita palalampasin. CJ, naghihintay ako. Ngunit nais kong ipaalam sa iyo. Mas mabuting umalis ka na. Hindi na ako yung dati, na madaling manipulahin. Mainit ang tag-init. Kailangan kitang ibalik sa buong na yon. Para magdusa ka ng gusto. Sulan, bakit ang bagal magluto? Bilisan mo. Hindi ka man lang tumutulong, dami pang ginagawa. Narito na. Ito. Hindi ba sinabing, hindi pwedeng gamitin ang kamay sa pagkain? Bakit? Bakit parang nagulo pa? Paano naman kami makakakain ito? Kung muling magbubulgar ka, ipapahampas ko sa tatay ko ang 3 sa'yo. Tatay, dumating na ba ang pera? Mahal, hindi mo ba sinabi na mayaman si Xenuan? Bakit wala akong nakuha kahit 1 sentimo? Impossible. Magsisinungaling ba ako sa'yo? Noong nakaraan, pinahirapan mo ako. Nahiya sa kasal, bumagsak sa ilang sampal. Walang kahit 1 sentimo na nakuha. Epektibo ba ang paraan mo? Huwag mo akong pasamain sa kalokohan mo. Tara na. Anong ginagawa mo? Dahil hindi na makakabalik si Xenuan. Kaya, bumalik ka na lang bilang asawa ko. Huwag mo na akong pasanin pa. Hindi. May paraan ako. May paraan ako. Siguradong mapapabalik ko si Xenuan. May paraan talaga. May paraan talaga. Oh. Let Hong Hong pretend to have leukemia. Para humingi kay Xenuan ng buto. Little. No. Let Hong Hong find Xenuan. This. Sa katunayan, siya ba ay tunay na anak ni Xenuan? Hindi makikita ni Xenuan ang 3 hindi makakatulong. Bodong ako, di ba? Noong nakaraang beses, naghanap ako ng media. Walang silbi ang pagharang kay Xenuan. Ngayon, makikita pa rin ako sa bitag. Siguradong makikita. May plano na ako. Talaga namang matalino ka. Pagkatapos ng lahat, hindi mawawala ang iyong benepisyo. Summer warm. Tingnan natin kung paano ka makakatakas ngayon. Kumusta na kayo ni Hianshu? Ayaw pa rin niyang makipag-ugnayan sa akin. Naghahanda akong magluto pa rin para sa kanya. Pagkatapos ma-resolba ang bagay na ito, ipaliwanag mo sa kanya ang sitwasyon ng tapat. Huwag kang bumaba, Nuan-Nuan. Naghihintay sila sa labas para sa iyo. Tumingin ka sa labas ng bintana. Mga pamilya, nandito na tayo ngayon. Dumating na tayo sa bahay ni Hong Hong Mama. Sa pagkakataong ito, kailangan natin tumulong sa batang babae na may leukemia. Nag-donate ng bone marrow si Hong Hong. Tumulong sa kanya na makabawi sa buhay. Talagang hindi sila nawawala.
Nandyan ba si Yanli? Si Anuan? Huwag kang magsalita, Nuan-Nuan. Baka tignan nila ang loob ng bahay. Kung walang tao, aalis na sila. Mama, nandyan ka ba sa bahay? Buksan mo ang pinto, tulungan mo ako. Sige na, sige na. Jiangqing Entertainment. Baka wala siya sa bahay. Impossible. Sa oras na ito, kakagising lang ni Xianuan at nandyan sa bahay. Halika. Nuan-Nuan, alam kong nandyan ka sa bahay. Huwag ka nang magtago. Nuan-Nuan, itutok ang kagamitan sa ilalim ng pinto. Nakikita ko, may ilaw sa kanyang kwarto. Nandito siya sa bahay. Naku, nakalimutan kong patayin ang ilaw. Nuan-Nuan, nakita kita. Nuan-Nuan, buksan mo na ang pinto. Pakiusap, Mama. Buksan mo na ang pinto, tulungan mo si Honghong. Mabait si Honghong. Hindi siya magdudulot ng problema sa Mama. Diyos ko, masamang tao yata ang babaeng ito. Kahit na ang sariling anak niyang babae ay may leukemia, hindi niya ito tinutulungan. Hindi man lang siya bumubukas ng pinto. Sobrang hindi siya karapat-dapat na tawaging tao. Pupunta ako sa harap ng bahay niya. Magulo ang sitwasyon. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ko sila maaring. Hayaan na magdaldalan sa harap ng pinto. Hello, ito ba ang property management? Maaari bang pakialaman ang nasa itaas? Jiangqing. Ang ingay-ingay, paano ako makakapagpahinga? Jiangqing. Aasikasuhin na namin ito. Jiangqing Entertainment. Talagang matalino si Nuan-Nuan. Sa wakas ay naalis na. Sina Honghong at ang iba pa. Mew. Ano ang ginagawa ninyo? Ganyan kayo. Malubhang nakakaapekto ito. Sa pahinga ng ibang mga residente. Pasensya na, Tito. Sa property, gusto ko lang sanang mahanap ang nanay ko. May leukemia ang bata. Kailangan ng agarang donasyon ng bone marrow. Gusto naming tulungan ang anak. Inay, buksan mo ang pinto, tulungan mo ang anak. Sino ba ang ina ng bata na ayaw magbukas ng pinto? Noong nakaraang araw, hindi pa ba siya maayos noon? Bakit biglang nagka-leukemia? Hindi lang para sa kidnapping mo, di ba? Kapag nakapunta ka na sa ospital, sisingilin ka nila ng pampamanhid at ibabalik ka sa buong nayon. Pipilitin ka nila. Napakasalan ang mga tao na nagbebenta. Kikita sila ng tao at pera. Sulan, ano bang nagawa ko sa'yo? Gusto mo bang ulit-ulitin ito? Nasaktan ako sa 3 lugar. Ano man ang mangyari, huwag itong makaapekto sa pahinga ng ibang residente. Aking ari-arian, buksan mo ang pintuan. Hindi ba't hindi tayo magkakagulo kung papasukin mo kami? Jiangqing Entertainment. Jiangqing Entertainment. May susi ang property. Pakiusap po, Tio. Para na rin sa kabutihan. Wala kaming karapatang buksan ang pinto ng may-ari. Ako rin ay may-ari. Nais kong humiling sa iyo. Nabuksan ang pinto. Naku. Sabi ni Sulan sa akin dati, na wala siyang matutuluyan. Naging mahina ang loob ko, at idinagdag ko ang pangalan niya. Sa titulo ng ari-arian. Sige, buksan ko na ang pinto. Maliit. Mas mabuti pang umatake ng maaga, kaysa maghintay na lang. Anong ginagawa ninyo sa harap ng bahay ko? Si Anuan, alam mong nandoon ka sa bahay. Bakit hindi mo kami binuksan? Mababa ang tulog ko, kaya lahat ay may suot na earplugs. Si Mama Honghong. Si Honghong ay may leukemia ngayon. Kailangan niya ng agarang paggamot. Pakiusap, samahan niyo kami. Pumunta sa ospital para mag-donate ng bone marrow kay Honghong. Pasensya na, hindi ko kaya. Mag-donate ng bone marrow para sa kanya. Itong batang ito ay talagang ipinanganak ko dahil sa pamimilit. Diyos ko, hindi nakapagtataka na ayaw ng nanay na buksan ang pinto. Akala ko wala ng ganitong nakaraan. Ngunit ngayon, may sakit na ang anak. Kahit pinilit o hindi, hindi na ito mahalaga, di ba? Hindi, Mama. Sabi nga ni Papa sa akin, nagmamahalan kayo at isinilang ako. Papa. Si Anuan, alam kong galit ka sa akin. Ngunit hindi mo dapat ilipat ang galit na ito sa bata. Noong una, ikaw ay naligaw sa buong nayon. Ako ang nagligtas sa iyo. Pagkatapos mong maantig, tayo ay nagmahal at nagkaanak. Bakit ngayon? Parang ako ang pumilit sa iyo. Napakasuklam. Naisip mo pang ang pangangalakal ay pagtanggap. Ikaw ang nagpilit sa akin. Noong panahong iyon, may kaso pa sa estasyon. Gusto mo bang ipakita ko ito sa iyo? Hindi na. Xiao Fiu. Ngayon, dahil sa yaman at kapangyarihan, ayaw mo na sa akin. Isang salita mo lang ay kaya akong mawala ng halaga. Makulong ng ilang taon. Pero, ayos lang naman ako. Hindi mo pwedeng pabayaan ang anak mo. Nga. Summer warm. Lahat ng nangyari noon, maaari kong kalimutan na lang lahat. Pero umaasa ako.
Na maaari mong iligtas ang aming anak na babae. Ang pagmamahal ng ama ay parang bundok. Kahit gaano pa niya kaming kamuhian. Para sa buhay ng anak namin, pinili pa rin niyang magpasakop. Ang babaeng ito ay sobrang sama naman. Inalagaan niya pa siya. Kung hindi mo man lang ako pasalamatan. Nag-report ka pa sa pulis. Talagang bumababa na ang asal ng tao. Sino ba siya talaga? Ang laki ng koneksyon niya. Talagang ako ay ibinenta. Hindi ka naniniwala. Maaari kong ipaalam sa pulis na ipaliwanag ito. Akala mo ba, hindi namin alam, na ikaw at sila ay magkasama. Ang mga nakaraang bagay ay kalimutan na. Ngayon, mangyaring kunin mo ang responsibilidad bilang isang ina. Si Hong Hong. Wala talaga siyang sakit. Anong bone marrow ang idodonate ko? Pakiusap, umalis na kayo ngayon din. Nuan. Maging mas mapagmahal ka sa batang ito. Kailangan mo siyang bigyan ng pagmamahal ng isang ina. Totoo ang leukemia. Hindi ba't hindi tayo basta-basta? Magsusumpa kay Hong Hong. Kung hindi dahil sa hindi pagtutugma ng aking bone marrow. Bakit ako hihingi sa iyo? Pakiusap, tingnan mo. Sa ngalan ng buhay na nailigtas ko sa iyo. Pakiusap, iligtas mo si Hong Hong. Wala talaga siyang sakit. Noong nakaraang 2 araw, maayos pa siya. Nuan. Bigla ang natuklasan ang leukemia. Hindi naman ito walang pagkakataon. At saka, narito ang resulta ng pagsusuri mula sa ospital. Pagsusuri ng doktor, Yu Shanshen. Gusto mo bang magtanggi pa? Sobrang matalino ni Xulan. Nabili pa ang doktor ng ospital. Magbibigay ako. Pero, kung mapula-pula siya, pupunta kami sa ospital. Muling magpapasuri. Kung sakaling talagang may sakit siya, agad akong magbibigay. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pamilya ni Miss Sia ay malaki at makapangyarihan? Kung sakaling ayaw mong mag-donate, magpa-check up ka sa ospital. Baka ang pulang ito ay may sakit. Pero magiging wala ng sakit. Alam ko na kung sino siya. Dalaga ng pamilya Xia. Kasintahan ng pamilya He. Kaya pala siya ganito kamasigla. Kaya mong palakihin ang ganitong anak na babae. Hindi rin naman ang pamilya Xia. Ano mang magagandang bagay. Mga kamag-anak, sumama kayo sa akin. Labanan ang pamilya Xia at He. Kung ganito, maghanap kayo ng isang ospital. Basta't malaman nilang may sakit siya. Magbibigay na ako. Warm. Alam kong galit ka sa akin. Pero hindi mo pwedeng dahil lang sa galit mo sa akin. Hindi mo na rin aalagaan ang anak natin. Pakiusap ako. Tulungan mo si Hong Hong. Ano mang gawin ko, ayos lang. Aaminin kong ako. Ang pumilit sa iyo. Magsasagawa ako ng ilang taon sa kulungan. Ayos lang ba? Tatay, ayaw ko nang mabuhay. Hindi mo na siya hilingin. Sinasaktan kita. Lahat ay dahil sa iyo. Napinahamak ang tatay ko ng ganito. Bakit kailangan mong gawin ito? Hindi ikaw. Nanay ni Hong Hong, hindi mo ba naiisip na ikaw ang may kasalanan? Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad sa dalawang ito? May oras ka pang murahin ako. Bakit hindi ka magsaliksik ng katotohanan? Maliit. Red Mama, mahalaga ba talaga ang iyong katwiran? Mas mahal pa ito kaysa sa isang buhay ng bata. Hindi mo ba maipapakita ang pagkakaiba ng importansya at hindi? Nuan. Pumunta ka na lang tulungan si Hong Hong. Huwag mong hayaang ang iyong pansamantalang katigasan ng ulo ay magdulot ng problema sa pamilya ni Xia at Nihi. Ako ang magdadala ng mga consequence para sa iyo. Ang mga netizens na ito ay sobrang walang pakundangan. Sumugod sila sa ibaba ng kumpanya ni Xia. Ngayon, ang presyo ng stocks ng Xia at ng He ay bumaba na rin. Hindi nakakatakot ang pagbagsak. Ang nakakatakot ay ang pagkakaroon ng bahid sa kumpanya. Inay Red. Ngayon, ang pamilya Xia at pamilya He ay parehong naapektuhan dahil sa iyo. Gusto mo pa bang magpakatanga pa? Sinasabi ko, huwag mo nang saktan pa ang pamilya Xia at He. Nahiya na ako sa pamilya Xia. Hindi na pwedeng maapektuhan ang pamilya He. Babae. Dapat noon pa. Tara na. Umalis na si Nuan. Bakit ngayon ka lang dumating? Mabilis magbigay ng pampamanhid. Gawin ang bone marrow transplant. Kapag na-inject ka ng pampamanhid, ibabalik ka namin sa buong nayon. Si Anuan, huwag ka nang umasa na makakaalis. Doktor, hindi ito tama, Jai ang unang taong sino. Bago ang bone marrow transplant, kailangan munang mag-match. Diretso mo akong pinapapunta sa transplant. Hindi ba? Walang sakit si Hong Hong. Jiangxing Entertainment, Panginoon. Panginoon, nga. Jiangxing Entertainment, Panginoon. Naalala ko rin na kailangan ng match. Pangalan, Jiangxing Entertainment Host. Jiangxing Entertainment Host. Kakaiba ang sinabi ko kanina. Hahaha. Isang veterinaryo ay nagtatangkang magpanggap na doktor. Hindi lang siya nagbigay ng maling diagnosis, kundi palaging nahuhuli. Diagnosis. Ano nang ginagawa mo? Bilang ina ng bata, nagmamalasakit ako. Sa kalagayan ng aking anak, ibigay mo sa akin ang diagnosis. Hindi pwede. Ito. Host ng Jiangxing Entertainment. Talaga namang nakakatuwa.
Walang puting selula ng dugo. Ganito ka baba. Ikaw ay doktor. Akut na leukemia. Normal lang na mababa ang puting selula ng dugo. Kung ikaw ay ayaw mong iligtas si Hong Kong, sabihin mo lang ng diretsyo. Maniniwala ka ba o hindi, papayagan kita. Kung bumaba pa ang stocks nyo. Doktor, ang puting selula ng dugo ay 0. Maaari pa bang mabuhay ang tao? Ito. Tama nga. Giant Ching Entertainment. Ngumiti si Sanla. Kahit na 0 ang bilang ng puting selula, buhay pa rin siya. Si Hong Kong ay isang medikal na himala. Mga mahal na daya tayong lahat. Fake ang dokumentong ito. Wala namang sakit si Hong Kong. Nakita ko na rin yung doktor na ito. Ay isang veterinaryo. Gumagamit ng mga tagahanga. Pinipilit ang iba na mag-donate ng bone marrow. May hiya ka pa ba? Hindi mo sila pag-aari. Paano mo ako masasabihan? Sige, magpatuloy kayo sa pag-aaway. Ako, aalis na ako. Ikaw. Masakit pa rin ba ang tiyan mo ngayon? Dadalawin kita mamaya. Magluluto ako para sa'yo. Bilis na, umakyat ka na agad. Summer warm. Matagal na tayong naglalakad. Pero nandito ka pa rin sa Ginith Village. Summer warm. Binabati kita. Muling nakarating dito. Sa iyong impyerno. Totoo kong tinitingnan kang kaibigan. Pero magpapakasaya ka para lang sa isang lalaki. At ilalagay mo ako sa alanganin. Hindi dahil sa lalaki. Sinasalungat kita palagi. Bakit ikaw ang mayaman na dalaga? Samantalang ako ay nagkukulang sa yaman. Bakit ikaw ay laging mas mahusay sa akin? Kailangan kitang ibagsak. Habang ikaw ay nalulugmok, mas lalo akong natutuwa. Oh, hula ka. Bakit ka nadukot? Dahil ako ang hinahanap niya. Sulan, makikipaglaban ako sa iyo. Bakit mo pa kailangang sabihin lahat sa kanya? Hayaan siyang mabuhay ng maayos. Sa simpleng buhay lang, ayos na. Maliit. Paglabas ko, siguradong hindi kayo makakabuti. Sasabihin ko sa inyo, dito lang. Walang makakalabas. Dalhin siya sa silid kainan. Pakawalan siyang magising ng maayos. Umalis ka. Huwag. Bitawan mo ako. Ikaw ang magbitiw. Ang aking Ginoo. Magpakasaya ka dyan sa loob. Kayo ay mga taong dinukot. May dumating na naman. Lahat kami ay dinukot. Buwan-buwan. May mga human trafficker na nagdadala ng matatandang lalaki. Kung gusto ninyong tumakas, dapat kayong umalis ng maaga. May 3 araw pa. Isang buwan na rin. Ginohi, hindi maganda ito. Tungkol kay Sandy. Siya ay kumakalat na sa internet. Pasensya na. Hindi ako magbibigay ng bone marrow donation sa kanya. Itong batang ito. Sa totoo lang, ako ang pinilit na magkaanak. Dahil sa pilit. Ito pala yung pinagpapaliwanag ni Warm tungkol sa kanyang pinagdadaanan. Ayon sa datos, noong high school pa lang si Miss Xia, hinold up na siya at pinilit na magkaanak ng isang babae. Malaki ang epekto nito kay Jan. Xia, kaya't nagsara ang pamilya Xia sa balita. Tungkol dito, paano ko siya maaring tratuhin ng ganito? Paano ko siya maaring tratuhin ng ganito? ₱42 na piraso. Ang darating para magluto para sa iyo. Nandito ba si Nuan kanina? Hindi ko siya nakita buong araw. Walang bakas ni Miss Xia. Mali. Kain na. Huwag ka magpanggap na mabait dito. Kain o hindi, ikaw na ang bahala. Ako pa nga ang nagtutulak ng pumasok. Naglagay ng asukal.
Bakit hindi ka pumunta roon para kumain? Sinabi ng tatay ko na dito ako. Bantayan ang mga babae. Sabi niya, mag-aral din ako. Sa susunod, hayaan akong gawin ang katulad nila. Paano mangyayari yon? Ikaw ang kanyang tunay na anak na babae. Kung gusto mo, maniwala ka. Totoo ba ang sinasabi niya? Mga tao na nagbebenta ng tao. Walang sinasabing pagmamahal dito. Mas mabuti pa ang anak na lalaki. Ang mga anak na babae ay para ibenta. Dapat ay matuwa ako. Ngunit bakit kapag narinig ito? Napakasakit sa puso. Siya nga. Saan na napunta ang sasakyan? Nagpalit ng plaka ang sasakyan sa gitna ng daan. Ngayon, hindi na malinaw ang direksyon nito. Yan Chu. Alam kong nag-aalala ka. Pero hindi rin pwedeng dahil dito. Mapagod ang katawan mo. Ganito na lang. Umalis ka na muna at magpahinga. Ihintayin ko na lang na may balita dito. Ipapaalam ko agad sa'yo. Salamat sa abala, Director Jayang. Mainit. Sisikapin kong hanapin ka. Gusto kang makilala ng tatay ko. Sige na. Kahit na, nakatakas ka sa akin. Pero ang ganda mo. At mayaman pa ang pamilya mo. Hindi ko naman kaya. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kumain na. Tiisin. Hintayin mong mawalan sila ng pagbabantay. Doon ko lang maatras. Ang babaeng ito na pinagtatrabahuan. Ang babaeng ito, kailangan pa rin ng pagtuturo. Sasabihin ko sa'yo, kapag naalagaan mo ng maayos ako, kaya ko magpakain, mag-inom, mag-alaga sa'yo. Pero kailangan mong walang ibang plano. Kung gagawin ko ang tatlo, ikaw. Hintayin. Siyempre, tinatanggap ko na rin ang aking kapalaran. Sino mang pakasalan, pakasalan din naman. Lalo na, ako pa ang ina ni Hong Hong. Mas mabuti pang manatili na lang ako. Totoo nga, nais ko na ring linawin. Itong babae na ito, sa isang buhay, isang tao lang ang dapat mahalin. Naalala ko noon, sobrang mabait ako kay Hian Chu. Pero hindi naman niya ako pinahalagahan. Nagmahal pa siya ng iba, kaysa naman muling ma-appreciate ng iba. Mas mabuti pang bumalik na lang ako. Mabuti na lang kung ganyan ang isipin mo. Kung may iba kang naiisip, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan. Sa hinaharap, ang mga gawaing bahay ay ipapasa ko sa inyo ni Hong Hong. Pero kung magtatamad-tamaran ka, alam mo ang magiging resulta. Kailangan pa rin magkaanak. Nawawala ilang taon na ang nakalipas. Hindi ba't bumalik din? Itong babae na ito, dapat lang na maging maayos. Bakit pa nagkagulo? Hindi ba't bumalik din? Naalala ko, may daan dito. Natiyak na makakaiwas sa mga taga-baryo, na tumatakbo palabas. Nahanap ko na, basta't habang hindi sila nakatingin. Tiyak na makakatakas ako. Maliit. Nanay, anong ginagawa mo dito? Hong Hong, bakit ka nandito? Inay, ano ang itinatago mo sa likod mo? Gusto mo bang tumakas? Wala naman. Hong Hong, hindi ka ba mahilig kumain ng seresa? Naisip ko lang na, tutulungan kitang kunin ang ilang ligaw na seresa. Hindi ko inasahan na madidiskubre mo. Hindi ito seresa. Mapanganib ang bagay na ito. Umalis na tayo agad. Kung hindi, sasabihin ko sa tatay. Kailangan mong tumakas. Tama nga, may nagmamasid. Yan Chu. Nahanap na. Nandyan sinuanuan sa buong nayon. Sumama ka sa akin.
Hong Hong, ihubad mo ang damit at ibigay kay mama. Tutulungan ka ni mama maghugas. Sobrang dumi na. Saan ka pupunta? Paano ka nakasunod dito? Alam ko natatakas ka. Isama mo ako. Kung hindi, sasabihin ko sa kanila. Anong ginagawa niyo dito? Talaga bang tatakas kayo? Kailangan kong sabihin kay Papa. Sasaktan ko kayong lahat. Tulungan niyo ako. Bakit ka pa nagdudulot ng gulo? Karapatan niya yan. Tulungan niyo ako. Hindi ako magbabalita. Hong Hong. Mama, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Huwag kang magsalita. Ay, hawakan mo ang kamay ko at umakyat ka. Bakit mo ako tinutulungan? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na maging bahagi ko? Nahulog ka sa tiyan ko. Malapit nang magliwanag. Hindi ka na makakaalis. Maaaring, wala na akong pagkakataon na makaalis. Sana yun na ito. Kung hindi mo ako ililigtas, maaari ka nang lumabas. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, huwag mong sabihin sa tatay mo ang balita tungkol sa aking pagtakas. Huwag mag-alala. Ayon sa aking karanasan sa loob ng maraming taon, sa loob ng 3 araw, hindi magkakaroon ng malubhang pinsala. Ay, ganito kita kamahal. Kinakain at inumin kita para alagaan ka. Pero gusto mo pa ring tumakbo. Ako. Nagkamali ako. Hindi na ako gagawin ulit. Nagkamali ako. May isa na namang tatamaan. Hindi tumakas ang mommy at daddy. Talaga namang hindi siya nagsalita. Bata, anong sinabi mo? Sabi ko, hindi tumakas ang mommy. Nakita kong tumakbo si Wang Jing. Kaya tinawag ko si mama para sumama. Para habulin si Wang Jing. Hindi namin siya nahanap, kaya't umuwi na kami. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya. Sumusunod lang ako kahit si anuan. Sabay tayong tumakbo. Saktan mo siya. Bilisan mo, saktan mo siya. Wang Jing, nabaliw ka na. Bakit ikaw ayaw mong masaktan? Bakit ako ang dapat masaktan? Masaktan ng kalahating beses. Ayaw kong tanggapin. Ikaw ang nagdala sa akin para tumakas. Siya ang nagdala sa akin para tumakas. Suntukin siya. Hong Hong. Siya nga. Totoo ang sinabi ni Wang Jing. Kung gusto kong tumakas, bakit pa ako babalik? Para sa akin, dapat talagang sampalin si Xianuan. Naghahanap na ng matagal. Walang nahanap. Dapat bigyan siya ng aral. Mas pinapakinggan ang babae kapag sinasampal. Hindi ba't ikaw ang nagsabi nito? Maganda ang sinabi mo. Talagang kailangan ng leksyon. Ngunit ngayon, ayaw kitang saktan. Gusto kong iturong ibang paraan. Huwag mong gawing biktima ang nanay ko. Umalis ka dyan. Ikaw na ang akin mula pa noon. Naghahanap ka pa ba ng paraan para makaalis? Gusto mo bang tumakas? Huwag. Xianuan, ano kung ikaw ay isang prinsesa? Hindi ka pa rin nakaligtas sa akin. Tama bang tatamaan mo ako? Papatayin kita. Ito ang aming nayon. Sino ang pumayag na makapasok kayo? Pati ang pulis, hindi pwede. Bilisan mo. Dalhin sila sa bodega. Tayo na, tayo na. Bilisan mo. Dito ka. At ikaw. Tayo na. Nasaan si Nuan-Nuan?
Paano ko malalaman asawa mo ako? Baka nga, may gusto na namang ibang lalaki. Bakit ka tumakbo kasama nila? Hayaan mo akong humawak. May sapat kaming ebidensya. Kaya kami nandito para hanapin ka. Agad mong ibigay sa akin. Ang tao. Maaari kang makakuha ng magaan na parusa. Anong kalokohan na ebidensya? Wala talagang tao dito sa akin. Kung may kakayahan kayo, hanapin nyo. Hanapin. Bayaran. Ipinapaabot ko, wala akong nakita dito. Wala rin dito. Narinig mo ba? Kagawad, sir. Wala ako dito. Yung hinahanap ninyo. Magmadali na kayo umalis. Kung hindi, sasampahan namin kayo ng kaso sa pagpasok ng walang permiso. Maghintay kayo dyan. Ipagpatuloy ang paghahanap. Huwag na lang mag-isip pa. Walang sinuman ang darating para iligtas ka. Yan Chu. Nandito ako. Ikaw. Hong Hong. Nabaliw ka na. Hindi ako nababaliw. Iniligtas ako ng mama ko. Gusto ko rin siyang iligtas. Ikaw. Nuan-nuan. Sulan. Kasalukuyan ka pang makapagsusumite ng sarili mong salarin. May oras ka pa. Isumite ang sarili mong salarin. Napakahirap kong nagawa. Nahilain ka papunta sa kailaliman. Bakit kailangan magpakatotoo? Nandito si Nuan-nuan. Ayos. Mabilis. Pumunta ka sa 3. Nailigtas mo ako. Nailigtas din kita. Wala na akong utang sa'yo. Ako. Okay lang ba si Warm Warm? Nasugatan si Hong Hong. Agad na tulungan si Hong Hong. Sandali, dalhin sa ospital. Tumigil ka. Hawakan mo siya. Huwag. Bitawan mo ako. Si Anuan. Bitawan mo ako. Iligtas mo siya. Bitawan mo ako. Huwag kang matakot. Tapos na ang lahat. Warm Warm. Warm Warm. Warm Warm. Nagising ka na. Sabi ng doktor, sobrang hina mo. Kailangan mong magpahinga. Kumusta si Hong Hong? Hindi naman tinamaan sa pinakaugat. Gising na siya. Mayroon pang mga human trafficker at siksulan na hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ay, tama nga. Natanong ko si Hong Hong kung pipiliin niya ang welfare home o makasama namin siya. Pumili siya ng bahay ampunan. Sabi niya, kayong mag-ina ay isang pagkakamali. Hindi rin niya alam kung paano kahaharapin. Pero ayos lang. Babalik-balik tayo para makita siya. CJ. Alisin ang init. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong mapunan ko ang pagkakamali ko sa kasal. Hindi ko dapat pinili na ipagpaliban ang kasal para mapagselos ka mag-isa. Hindi. Ako ang hindi nagsabi sa'yo ng maaga. Ako ang may kasalanan. Mahal kita. Kahit ano pa ang nakaraan mo. Mahal pa rin kita. Sa susunod na yugto ng buhay, hayaan mong alagaan kita ng maayos.